Pinatatahimik lang daw ng gobyerno si Senator Rodante Marcoleta kaya siya sasampahan ng kasong plunder. Matagal na raw itong plano ng administrasyon. Pero buwelta ng ombudsman, sa bibig mismo ni Marcoleta galing ang paglabag niya. Narito po ang report ni Camille Samonte. Gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila'y maililibing ito sa limot. Yan ang iginigiit ngayon ni Senator Rodante Marcoleta. Kasunod ito ng balak na pagsasampa ng ombudsman ng kasong plunder laban sa senador. Kaugnay yan ng 75 million pesos na campaign donation na tinanggap ni Marcoleta noong 2025 midterm elections. Sabi ni Marcoleta, gusto lang daw siyang patahimikin kaugnay ng kanyang papel sa investigasyon ng flood control scandal. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Bukod sa issue ng flood control, ang isa pa raw rason kaya may balak ipakulong si Marcoleta ay ang kanyang papel bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. Pero agad yang tinabla ng Office of the Ombudsman. Giit ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, mismong sa bibig na raw ni Marcoleta nang galing ang mga ebidensya laban sa kanya. Marami kasi kaming fina-file na kaso laban sa mga public officials at kadalasan yan po talaga ang nagiging sagot nila na persecute sila, na it's about politics. The facts will speak for themselves. And I think when you read the case and you listen to the admissions and you listen to the interviews, you will see that the case is quite clear-cut. Kaya it's hard to see kung saan po nanggagaling si Senator Marcoleta dito dahil yung kaso mismo ay yung ebidensya mismo na ginamit ng ating mga investigador ay nanggaling din po sa kanya. Batay sa investigasyon ng Ombudsman, hindi idineklara ni Marcoleta ang natanggap na donasyon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nakasaad din umano sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Marcoleta na wala siyang natanggap na cash o in-kind contributions. Nitong Marso, tinapos na ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang investigasyon sa umano'y hindi idineklarang campaign contributions kay Marcoleta. Wala raw kasi ebidensyang magpapatibay na gumawa siya ng anumang election offense. Hindi pa naman daw kasi kandidato noon si Marcoleta sa pagkasenador. Pero ang iginigiit ngayon ng Ombudsman, maituturing pa rin itong plunder o pandarambong. Dahil kahit pa kandidato noon si Marcoleta, kongresista naman siya ng Sagip Party List. Admitado naman po yung mga donors, na nagbigay naman din sila, no? And from the own admissions as well of Senator Marcoleta, tinanggap niya yung 75 million. Ngunit hindi po niya nadeklara sa SALN, neither niya dineklara sa kanyang SOSE. Ngayon, just to put things in context, no? As a public official, kasama po kami doon. Lahat ng congressman, lahat ng senador, lahat po ng nasa executive branch, lahat ng huwes sa judiciary. Bawal tumanggap ng ganun kalaking kahalaga ng pera. Samantala, iginiit ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na kung aalamin daw ang tunay na campaign donors ng mga politiko, mauubos daw sa dami ng kaso ang karamihan sa mga senador at kongresista. Kaya tanong niya, bakit daw si Marcoleta ang kakasuhan? Ang election campaigns pangaraw ng ibang kandidato ay pinondohan ng flood control scandal. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.